Sa Santa Rosa, Laguna, nauwi sa pagka-ospital ng daan-daang guro ang pagdiriwang ng World Teachers Day. Mahigit 40 residente sa barangay Upper Bikutan, Taguig ang hinihinalang nabiktima ng food poisoning. 20 riyan na ospital pa dahil sa naranasang sintomas. Umabot na sa 77 ang biktima ng umano'y food poisoning sa San Francisco Elementary School sa Sablayan, Occidental Mindoro kahapon. Ang itinuturo nilang sanhi nito, ang kinain nilang pansit palabok. Parang yung una po normal lang. Pero nung medyo nakakapanglambot na po na parang hindi na po ako makakilos, parang hindi ko na po kayang tumayo. Siguro talagang yung sa food handling lang, dun lang siguro medyo nagka-problema. So kailangan lagi tayo maingat ukol dito dahil ito po ay nakakapag-cause ng ganito mga klaseng sakit katulad ng food poisoning kung saan marami rin ang nauospital dahil dito. Isa ang namatay, kabilang naman sa mga na-ospital ang mismong nagtitinda ng chicken mommy. Isang 17 anyos na babae ang kumpirmadong patay habang 4 na po naman ang nagpapagaling pa sa mga ospital. Samantala, isang patay at 16 ang ospital matapos mabiktima umano ng food poisoning sa Tondo sa Maynila. Hihintayin mo pa bang mangyari ito? Kaya't halina't pakinggan ang mga impormasyon tungkol sa food safety at sanitation. Ang food safety ay tumutukoy sa patakaran, pamamaraan at kagamitan na ginagamit upang tiyakin na ligtas sa anumang sakit kagaya ng foodborne illness ang ating mga pagkain. Mahalaga ang food safety upang maiwasan ang pagkalat ng mga bacteria at viruses, parasites at iba pang contaminants na maaaring makasama sa kalusugan ng tao. At ngayon ay aming ibabahagi ang mga impormasyon at patakaran tungkol sa food safety. Para sa food preparation. Una, napananatili ang pagkain sa tamang temperatura sa pamamagitan ng food warmer. Ikalawa, nakabukod ang mga pagkain sa hindi pagkain. At panghuli, may mga hakbang na isinasagawa upang maiwasan ang kontaminasyon sa paghahanda ng pagkain. Food handling. Una, naglilinis at nagsasanitize ng kagamitan gamit ang mainit na tubig. Ikalawa, ang mga inuming nakabote ay ligtas na naitago at naprotektahan sa mga kontaminasyon. Ikatlo, naglalagay sa airtight containers ng mga pagkain upang maiwasan ang anumang dumi. At panghuli, ang basurahan na naglalaman ng mga tirang pagkain ay laging may takip at pinapanatili itong nakatakip sa anumang oras. Para sa food storage, una, nakatago ang mga kagamitan sa malinis at tuyong lalagyan na kung saan ito'y protektado laban sa anumang uri ng kontaminasyon. Ikalawa, ang mga rack, tray at estante ay gawa sa materyales na matibay at masisiguradong ligtas ang pagkain laban sa anumang kontaminasyon. Tatlo, ang mga espasyo kung saan nakatago, nakahanda at nakahain ng mga pagkain at inumin ay malinis at walang insekto. At huli, ang mga hilaw na pagkain gaya ng karne, isda, manok, prutas at gulay ay nakalagay sa malamig na lalagyan. Para sa food servicing, una, iwasan ang direktang paghawak gamit ang kamay sa mga pagkain. Pangalawa, gumamit ng guwantes sa paghawak ng mga kagamitan, mga kasangkapan at kagamitang panghain. Pangatlo, tanging ang mga taong naghahanda ng pagkain ay pinapayagan sa lugar kung saan naghahanda ng pagkain at inumin. Ika-4, iwasan ang paggamit ng plastic, styrofoam at straw sa paghahain ng pagkain. At huli, kinakailangang walang alagang hayop at iba pang uri ng hayop sa pwesto ng tindahan. At narito naman ang mga impormasyon at tamang hakbang tungkol sa sanitation. Personal hygiene. Una, nakasuot ng malinis at angkop na kasuotan gaya ng cap, hairnet at mask sa pagtitinda.
Ikalawa, naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig bago magtrabaho at pinatutuyo ang kamay gamit ang malinis na tuwalya. At panghuli, nag-aalis ng alahas gaya ng bracelet, singsing, kwintas at hikaw sa tuwing naghahanda ng pagkain. Environmental hygiene. Una, mayroong ligtas at maayos na kapaligiran. Ikalawa, may sapat na bentilador ang establishmento upang maging maayos ang bentilasyon. At panghuli, nakalagay ang hugasan malapit sa lugar kung saan inihahanda ang pagkain. Para sa food hygiene, una, ligtas ang mga mamimili sa anumang kontaminasyon na makapagdudulot ng masama sa kalusugan. At panghuli, wasto ang paraan ng paghawak ng pagkain at pera upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang kontaminasyon. At ating nakita ang mga patakaran at mga hakbang upang mapanatili nating ligtas ang mga pagkain na inihahanda para sa mga mamimili. Kaya't bilang mga food vendor, nawa ay nakatulong ang mga impormasyon na ito upang makapagbigay ng ligtas at maayos na produkto at serbisyo para sa bawat mamamayang Batangas. Kaya't ikaw, ating simulan. Panatilihin ang kalinisan. Para sa maayos, ligtas at malusog na kinabukasan para sa mamamayan.